sa 2028 si Jeron Robredo o si Teresita Ontiveros ang president natin. Kaya dapat galingan nila. Galingan nila. Kami, hindi pa naman, asat sa mga loyalista, hindi pa namin alam kung sino yung i-endorse ng presidente. Dapat, ang magiging, kung gusto ninyo maglaban, ang mga liberal at ang mga loyalista, ako hindi ko pa nakikita yan na mga ganyang klaseng posibilidad. Paano kung hindi po sila ang i-endorse ng Pangulo? Hindi sila mananalo kasi ang mga loyalista, tawag nito, naniniwala sa kung ano ang magiging pasya ng presidente when it comes to endorsement. Maganda kung halimbawa mayroong tinatawag na alliance. Kasi sa punto na ito dapat kalma muna ang mga dilawan, kalma muna ang mga pinklawan. Kasi ikampanya nyo si Risa Ontiveros. Hindi patok si Risa Ontiveros sa publiko, kaya nga oo, dahan-dahan muna, ang kalaban muna natin dito ang mga Duterte. Huwag nyo munang ikampanya dito ang mga Rene Robredo nyo. Baka mamaya masira pa sila dito sa channel ko, mag-away-away pa tayo. Diba? Abangan ninyo yan kasi may binubuo po ako na idea na baka magkaroon po ng tinatawag na alliance. Oo. Pero wag niyo munang yan kasi hindi niyo alam. Hindi niyo alam ang magiging mag-endorse ng Pangulo. Malay mo kung magkakampi pa yan sila. Oh, kaya ngayon yung mga dilawan, kalma lang kayo. Ang kalaban natin dito mga Duterte. Ako naman suportahan ko kahit na sino. Ang importante hindi makabalik ang mga Duterte. Yun yung goal natin. Kasi kung makabalik si Sara Duterte, wala yan. Ang inyo, hindi na kayo nakaporma panahon ni Digong. Di ba? Huwag masyadong ikampanya si Lenny. Kaya masisira pangalan ni Lenny. Si Risa Ontiveros, stay put muna siya kung may plano siya. Huwag muna siyang magdali-dali. Kasi yan ang ikakatalo niya. No? Isipin nyo ilang beses kaya yan na tumakbong senador bago nanalo. Okay, kaya nga dapat kailangan magiging strategic tayo dito. What our focus is that to get ang mga Duterte. Wag ikampanya si Lene Robredo dito, wag ikampanya si Risa Ontiveros sa channel ko. For just for santo, wag lang muna. Maghintay kung halimbawa nagkaroon ng tinatawag na collaboration o ng coalition between the Pinklawan or whatsoever. Di ba? Pag once na ikakampanya nyo dito si Risa Ontiveros at saka si Lene Robredo, na hindi pa naman, parang inuunahan nyo, wag, ganun. Hindi ba? Ano muna, pwede nyo niyan sabihin sa ibang mga channel. At dito muna, kalma muna kayo. Kasi baka mamaya may masabi pa ako dyan sa dalawang politiko nyo, nag-away pa tayo. Di ba? Kalma lang, relax lang, kaya hindi ito channel ni Robredo, hindi ito channel ni Risa. This is a channel intended for the Marcoses, except Amy. Sir, grabe ka naman, hindi mo naman kami papapurmahin. Lindsay, hindi ko talaga papapirmahin. Huwag ninyong ikampanya si Risa Ontiveros dito kay nung kasalbabida na binuto ko yan. I'm very sorry, may mga kaibigan tayo ng mga vlogger. Diba? May mga kaibigan tayo ng mga vlogger na ini-endorse si Risa Ontiveros. I don't want to take, ng pan sa kanila. Diba? Yung ganyan, reserve yan. Ang atin dito, this is a channel for the Marcoses. I will not give you a platform. Masaya ako kung sinusuportahan ninyo ako, kung mga liga-dilawan kayo, kung pinklawan kayo, pero do not condition the mind of the Filipino people. Pichugas na nahimik si Robredo doon sa Naga, ginaano nyo. Baka mamaya yung dilawan nyo at saka mag-away pa yan si Lene Robredo at saka si Risa. Politika ba yan? Oh. Huwag kayong mag-ano kasi sa sobra ninyo na kampante. Do not campaign anyone here in my channel. This channel is intended for those kung sino po yung i-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mag-away-away tayo pagdating sa 2028 kung hindi po isa sa kanilang in-endorse ni PBBM. Dahil hindi ko ipagpapalit ang prinsipyo ng paniniwala ng loyalista. Natandaan nyo na hindi maganda ang relasyon ng mga Marcos at saka ng mga loyalista sa liberal. Pagkatapos ngayon, i-contaminate nito yung channel ko. Hindi pwede yun. Lumayas kayo dito sa channel ko kung ganun na naman pala ang mga kuha ninyo. I don't want you to campaign Risa Ontiveros dito. I like the performance of Risa Ontiveros. Okay? I like the performance. Sa punto na ito,
Hello po, Happy Firefly, good morning. Shout out po. Sa punto na ito, mag-strategize tayo paano ipaliwanag sa mga tao na hindi po makabalik ang mga Duterte sa national government. Ako tanggap ko na hindi sila makaalis ng Davao. Depende na yan sa mga alinganga, mga taga Davao, kung gusto nila yan. Diba? Huwag kayong mga sigurado dito, sigurado. Kayo paano pala ngayon kung kuwan? Hintayin nyo. Ako very sensitive ako sa mga bagay na yan because my channel is not intended na gawin ninyong ano dito, mag-fishing kayo ng butante dito. Diba? Tahimik kayong mga liberal dyan at saka mga pinklawan ng mga iba dyan. Hindi nga nagasali-sali dito sa mga panawagan. Hindi na isigurado nyo Leni Robredo o Risa Ontiveros. Hindi nyo ba alam na hindi ako binubuto si Risa Ontiveros from the very beginning? But I respect the decision of my friends na mga vlogger na sinusuportahan si Risa Ontiveros. Basta ang sabi ko, hindi lang tayo mag-away. Ganun lang yun. Correct? Ang pinag-usapan dito, yung palakasin ang ating mga kababayan na huwag malihis ng landas. Yan ang atin. Na channel ko to, pagkatapos hayaan ninyo kung ako ang mga panya sa kanila. Na wala tayong conflict. Huwag niyong ikampanya dito ang mga liberal sa channel ko. I respect them. Tingnan mo si Leni Robredo nga, hindi nga maka-decide kung tatakbo ba siya o hindi. Alangan iwan niya yung Naga. Diba? First term pa lang siya sa Naga. Maka ang kalabasan dyan, swapang si Leni Robredo na nakaposisyon na siya nakaposisyon na siya sa Naga, itulak niyo maging presidente. Ipagmalaki niyo talaga yung 14 million niyo. Hindi ganun, imbis na suportado ko pa si Leni Robredo, kalmarang relax. Na-ignorantihan ako sa mga ganyan na mga bagay. Di ba? Argo in God's grace, makakatapos si PBBM ng term niya kasi para sa bayan ng hindi masama ang hangarin niya. Yan. Kung ano yung itataas niya po PBBM, yes of course. Kung si Risa Ontiveros ang iaangat ni PBBM, why not? Kung si Leni Robredo, why not? Oh, ganun lang yun. This channel is focused talaga tayo sa pagsuporta sa gobyerno. Ayaw ko yung, kung ako ang magsalita about kampanya-kampanya, makinig lang kayo. Pero pag kayo dito, huwag niyong i-promote. Kaya mag-alsa ang dugo ko niyan. Kaya unang-una, may mga reservation ako sa mga usapin na yan. Kaya nga ano yung mga DDS, kay ginagaya niyo yung mga style ng mga DDS na mga atat na atat at saka mga agresibo. Nga, bakit? Kung si Leni Robredo lang ba, laban nyo kay Sara Duterte, kung siya lang isa, walang backup ng administration, manalo siya kay Sara? Di ba? Hindi pwede yung mga ganun. Aminin nyo sa sarili, aminin nyo, hindi tayo dito magpaka-ipokrito, aminin nyo. Kung si Leni Robredo lang magsimula at walang suporta ng administration, liberal lang, ilang paso siya ni Sara Duterte. Matagal na kayo nanonood sa akin, hindi nyo parang naiintindihan. Huwag kayo masyadong magyabang dilawan. Kayo unang-una, masama ang inyong tinatawag na political, nagkataon lang na Duterte ang kalaban. Ngayon, wala man kayo magawa. Lang suportahan nyo ang mga Duterte. Sige nga. Masikmura nyo kaya na sumuporta sa mga Duterte pagdating ng panahon. This is a political discussion. Di ba? Kung hindi ba kapa ng administration si Leni Robredo, kala niya malalampaso nyo si Sara Duterte? Ang galing-galing ng team nila para lang manira. Powerful ang kanilang social media. Talo ka ni si Leni Robredo kay Rodrigo Duterte. Huwag nyo huwag masyado kay inaayos ni Leni Robredo yung trabaho niya doon sa Naga. Si Risa Ontiveros, inaayos niya yung kanyang kwan. Ngayon, kung pakapala ng mukha at gusto ni Risa Ontiveros magpresidente, di, hintayin natin ang pagkakataon. Kaya kung akbayan lang, di kayo mananalo sa mga DDS. Kung hindi makipag-alyansa yan sa ibang mga political party. Kailan pang history ng kasaysayan ng Pilipinas na may isang akbayan na nanalo? Sige nga. Kaya hindi man na liberal si Risa Ontiveros, akbayan man na yan. Mamaya si Risa Ontiveros at saka si Leni at saka si Laila de Lima nag-rumble. Pwede yung mga ganyan-ganyan ang mga style nyo dito.
We are talking about the concluded impeachment or dismissed impeachment of the President. So, ibig sabihin, mga traidor kayo na hinihintay ninyo kung malaglang si PBBM? Baka darating ang panahon sa sobrang ambisyon ninyo na ipapatalunin ninyo yung mga pinagsasabi nyo, magkipag-alyansa kayo sa mga Duterte kapag iba ang iaano ni PBBM na kamay. Yung mga anong nyo, politika, yung kuhan nga, baka mamaya, yan ang ayaw ko sa Duterte for self-interest. Walang hiya o matay tao kawatan. Sabi po ni Ma'am Lynn Mariano. You are talking about politics here. You need to strategize. Ganun yun. Ako nga, sinasaway ko nga yung iba na ipromote si Congressman Sandro. O, tahimik lang muna kasi yan ang kakasiraan eh. Pagdating ng 2027, pagdating ng 2028, kung kaya na, sige, doon tayo maningkamot, mga kampanya. Kasi kapag may alas ka, wag. Tulad ng tungits ba? Tulad ng baraha, lucky 9. Paghahawak mo ng ano kay, ano ka, tawag nito, utso ka. O, excited ka. O, nabisto. Sais ang baraha ng bangka. O, nabisto ka, tuwang-tuwa ka na. Siyempre, mag-iisip yung bangka, utso siguro to. Sais lang ako. Hiritan ko. O di, dumating ang 3-9. Hindi talo 8 mo.